Yes, muli po. Nagbabalik ang inyong mga kaagapay. Samantala, panauhin natin ngayong gabi, Dr. Daisy Attorney Jonathan Villasoto, Deputy Executive Director ng Employees Compensation Commission. Suki ko na ito dati sa programang Serbisyo Publiko. And it's nice to see you back, Attorney. Okay, magandang gabi sa inyo. Good evening, Attorney. Magandang gabi po, Miss Annie at Doktora. At sa ating po mga tagapakinig, tagapanood sa ating programang Kaagapay, magandang gabi po sa inyo. Sa ating po mga kababayan na nanonood po, nakikinig sa programang ito sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, sa anuman pong oras sa kinalalagyan nyo ngayon. Tama-tama yung bati mo kasi worldwide mga kasambahay yung UNTV. Tama-tama yan. Okay, first and foremost, Doktora, tatanungin ko, ano ba itong Employees Compensation Commission? Oo nga, yan din yung gusto kong itanong. Medyo, ano pa ako dyan? Sige. May maraming questions pa ako. Sige. Ano ba ito? Yung brief overview lang and tsaka yung main functions nitong ECC. Ang Employees Compensation Commission po ay isang ahensya na nabibilang po sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay po ng benepisyo. Kami po ay attached sa agency ng Department of Labor and Employment. Pag sinabi po nating nagbibigay ng benepisyo, kabilang po dyan ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ano po ang pagkakaiba namin sa mga iba't ibang ahensyang ito? In terms po ng contribution, ang contribution po sa EC program ay nanggagaling lamang sa ating mga employers. In terms of purpose naman po, ito po ang benepisyo po ay binibigay sa kung sakali po may nagkasakit, may na-aksidente o may namatay man na may kinalalaman po sa kondisyon ng kanilang pagtrabaho. Sa madalit salita, ito po ay benepisyo na binibigay sa isang disgrasya. Kaya matuturing po natin na ito ay isang disgrasyang benepisyo. Sino naman po ang kabilang sa intended beneficiaries ng programa? Unang-una po yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kabilang na po yung mga uniform personnel, AFP, PNP, BJMP, and then BFP. Sa private sector naman po, lahat po ng compulsory members ng SSS with employee-employer relationship. Kabilang na po dyan ang kasambahay sapagkat sila po sa bagong batas po natin, yung kasambahay law, sila po ay tinuturing na compulsory member ng SSS with employee-employer relationship. So sa madali salita po, kung isa pong empleyado sa pribado man o publikong sektor, nagkaroon po sila ng pagkakasakit, pagkakaaksidente o maging pagkamatay man na may kinalalaman po sa kondisyon ng kanilang pagtatrabaho, meron pa po silang hiwalay o karagdagang benepisyo na maaaring makuha. Kung maitatanong naman po natin kung paano po ma-avail yung ating pong benepisyo, hindi po natin maiiwasan na mag-refer sa GSIS para po sa mga nagtatrabaho sa gobyerno at dito naman po tayo sa SSS kung kayo po ay nagtatrabaho sa private sector. Kung may mangyari pong sickness, injury or death na kinukonsider po natin, tinuturing po natin na work-related, saan po tayo magpapile? Para po sa nagtatrabaho sa gobyerno, sa GSIS po tayo magpapile. Para naman po sa private sector, sa SSS po tayo magpapile. Kung sa ano naman po ang relationship namin sa SSS and GSIS. Kung ang claims po, ang easy claims ay ma-deny, magtanggihan po ng GSIS o ng SSS, ito po yung mga kaso o mga claims na aakyat po sa Employees Compensation Commission. So mayroon po tayong parang hagdanan, mayroon pong stages of resolution. Oo, yun nga yung Miss Annie na medyo kala ko hiwalay. So pwede kang mano sa SSS, at the same time pwede ka pa rin makakuha ng compensation dito sa ECC. Yung pala hindi. Pagka hindi na-aprobahan dito sa GSI or SSS, then naakyat ngayon sa ECC. Ganun po ba? I-distinguish po natin ang GSIS at SSS po ay may dalawang programa pong hinahawakan. Sa GSIS po, ang GSIS program at ang Employees Compensation Program. Sa SSS, ganun din naman po. Meron silang SSS program and then EC program. Ang tanging may connection po ang Employees Compensation Commission dito po sa Employees Compensation Program. Ito po yung mga claims na umaakyat sa amin. Okay. Siguro, Doktora, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, paano mag-avail? Paano nakaka-avail? Kasi most of the time, kapag tayo, alimbawa, nagkasakit, na-aksidente, yung isang empleyado para doon sa pribado, dudulog yan sa Social Security System. Paano namin malalaman na may role kayong gagampanan doon? O paano kayo nakakatulong? Paano kami makaka-avail ng mga benefits naman sa Employees Compensation Commission? In terms po ng availment, para po ma-address na rin yung unawareness ng ating mga empleyado dito po sa programang ito. That is exactly correct. Unawareness ng ating mga kababayan kasi wala naman masyadong information campaign. Yung Employees Compensation Commission,
Wala ba kayong perang para mapalawak yung campaign nyo, sir? Nagko-conduct na po kami ng advocacy campaign sa iba't ibang regions. Meron po tayong implementing agencies, pero hindi na po tayo magsisisihan kung bakit hindi na sinasabi itong programang ito. Bukod po sa pag-usapan po natin sa private sector, ito po ay karagdagang benepisyo. Inuulit ko po ito. Ito po ay karagdagang benepisyo sa anumang pong benepisyo na maaari nating makuha sa SSS. Kung ang isa pong empleyado nagkasakit o na-aksidente o nagkaroon po ng pagkamatay, nagkaroon po ng insidente ng pagkamatay, at magpapile po siya sa SSS for the same incident, yung pong kanyang final na SSS benefits, kung yun po ay na-file niya sa nalolooban po ng 3 taon matapos po mangyaring insidente, considered na po as filed yung kanyang easy claim. So, supposed to be magkakaroon po ng simultaneous evaluation. Kung hindi man po alam ng empleyado na pinail lamang niya ay SSS benefits. Marami naman talaga yung empleyado hindi nakakaalam, attorney. Tama po yun. Na pinafile lang sa paano yan? Halimbawa, yung hindi naman alam ng empleyado na sa SSS ay sa ECC, pwede palang mag-file. Paano yun? Paano yung pera nun? Yung pong action niya ng pagpapile ng SSS benefit, halimbawa po, nagkaroon siya ng aksidente, vehicular accident. At ang alam lamang po niya yung SSS benefits, pumunta po siya sa SSS at nag-file po siya ng SSS claim. Considered na po as filed yung kanyang easy claim on the condition na na-file po niya yung kanyang claim within a period of 3 years from the time of the accident. Okay. Kailan pa po ba yan? Ang ating pong programa, na ganyan, ang ating pong programa, automatic na na rin kasama. Ito pong ating polisiya na kino-consider po natin na simultaneous evaluation ay base po sa isang desisyon ng Korte Suprema. So, pinasa po itong resolution na ito noong 2011. Pero matagal na pong, pero po yung pinagbatayang desisyon ng Korte Suprema, umiiral na po noong pang 2002. Pero alam mo, attorney, ang dami ng pera ng ECC. Wala akong gaanong nalalaman na, I'm sorry, ilang porsyento lang ba ang nababayaran ng ECC? Wala po tayong eksaktong figures kung ilan po yung nabibiyaan o nabibigyan po ng programa. Pero ito po ay umiiral na simula pa po noong 1975. Imagine, ang dami nyo ng pera. So, ibig sabihin, once na ikaw ay member ng SSS or GSIS, automatic na ikaw din ay member na rin ng ECC? Yung pong registration. Kung pag-usapan po natin yung registration, paano yun? sa nagtatrabaho po sa gobyerno, sila po ay considered na as registered under the EC program. Para naman po sa SSS, meron pong distinctions. Meron pong compulsory member at meron pong voluntary members. Okay. Ang sako po ng programa na Employees Compensation Program ay yung pong compulsory members ng SSS with employee-employee relationship. Okay. Take note, with Pero yung voluntary, sa ngayon po, hindi pa po nasasakop ng ating programa. Employee-employer relationship ang sinasabi dito. Ibig sabihin, employed ka. Okay. Pero, attorney, correct me if I'm wrong. Ang tagal-tagal na, di ba? Ang tagal-tagal na, imagine. Honestly speaking, wala tayong masyadong naririnig tungkol doon sa mga programs ng ECC. Siguro it's time. It's high time already, Attorney Villasoto, na palawakin nyo yung sa pamamagitan po ng programang ito, Yes. hari po ay mapalawak natin ang kaalaman ng ating mga empleyado tungkol po sa programa ito. Bagamat ipinapalanangin po natin na walang mga disgrasyang anumang mangyari sa hanay ng ating mga manggagawa. Pero kung may mangyari pong aksidente, kung anuman, nakaabang po ang programa ng Employees Compensation. basta connected sa work niya. Tama po yan. Okay. In the future, hindi ba natin pwedeng mapalawak na hindi lang doon limitado, doon sa sickness, doon sa aksidente? Baka pwede pang mayroon ibang benepisyo na makuha ng ating mga kababayan. Kasi iisipin nila, teka muna, hindi naman ako na-aksidente, salamat sa Diyos. Hindi naman ako nagkasakit. Pero teka muna, paano naman ba ako makakakuha ng benepisyo sa ECC? Dahil dito, limited lang yung batas. Ang intention po ng batas ay para po sa mga empleyado o manggagawa na magkakaroon po ng pagkakasakit, pagkaka-aksidente o pagkamatay na may kinalalaman po sa kanilang trabaho. So kahit na anong aksidente, minor or major, basta accident, may kinalalaman po sa kanilang trabaho. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, yung pong pinag-uusapan natin dito, work-connected sickness or injury, hindi lamang particular po yung injury, yung aksidente. Ito po yung mga insidente na hindi lamang po nangyayari sa loob ng ating opisina o tanggapan, kahit po sa labas, maaari pong pagmula ng Employees Compensation Benefits. Okay. Attorney, how I wish na mapalawak pa ng gusto ang mga
programa, kung mayroon man kayong programa in the future, yung advocacy na sinasabi ninyo, mapalawak, wag naman masyadong magtipid ang ECC, ang dami nyo ng pera. O sige, Attorney Jonathan Villasoto, ang Deputy Executive Director ng Employees Compensation Commission, your parting message, sir. Go ahead, please. Para po sa ating mga empleyado o manggagawa sa pampribado man o pampublikong sektor, meron po tayong hiwalay o karagdagang benepisyo kung tayo po ay makakaranas sa pagkakasakit o pagkakaaksidente, maging pagkamatay man. O maituring po natin ito ay work-related, meron po tayong Employees Compensation Program na maaari po sumagot sa ating pong mga hinaing o problema. Para po sa iba pang impormasyon, maaari niyo pong buksan ang aming website, ecc.gov.ph. Ang aming pong opisina ay matatagpuan po sa number 355 Senator Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa aming pong mga telepono, 899-4251, local 220. Thank you so much. Thank you, Attorney Villasoto. Salamat po. Okay, magbabalik po ang programang May Puso, handang lumingap sa kapwa ang inyong mga kaagapay.